Five hugs: faith, integrity, vision, excellence, honor, unity, generosity, and serving or service. Sa ngayon ay last week ay tinalakay natin yung honor at we believe that there is so much still na gusto pa nating i-communicate at ilabas when it comes to honor because sapagkat ang honor ay napakalaking bagay para sa Diyos. In fact, honor unlocks the anointing for your life. Ibig sabihin, may mga bagay na parang sinususian mo when you display honor. Ang Diyos ay parang merong isang kaban, ika nga, ng, for example, mga resources, kayamanan, na na-unlock siya ng master key of honor. So kapag tayo ay natutunan natin na because we are people of honor. Subalit, there's so much still that need to be discussed and thought about honor. Pero ang tatalakay natin sa umagang ito is yung sumunod, unity. Right? So ang pamagat ng ating mensahe sa umagang ito, pinamagatan nating united in purpose, bound by love. Sa Tagalog ay nagkakaisa sa layunin, tinatali ng pag-ibig. Nakakita na ba kayo ng basket, woven basket? Yun. So yung mga patpat na yan, kaya ako pinakita sa inyo at tinanong ko kasi meron akong isang kwento sa isang tahimik na baryo sa bundok. Tinawag ni Lolo, tawagin natin Lolo Fred, o Lolo Tony na lang. Tinawag ni Lolo Tony ang kanyang mga apo sa tabi ng bunton ng mga yantok. So, tinipon niya ang mga apo niya, "Apo, halik kayo. Halik kayo dito. May ituturo ako sa inyo." Ika nga na isang karunungan na sa pamamagitan lang noon niya may ituturo. So, sa isang tahimik na baryo, sa bundok na yun, tinawag ni Lolo Tony, tinipon niya sa bunton ng mga yantok, binigyan niya ang bawat isa ng tig-iisang hibla o yantok at sinabing, "Subukan niyong baliin." So binigyan niya ang kada isa, sabi niya, "Subukan niyong baliin." At binali nila, madali naman itong nabali. Bali agad. Pagkatapos nilang baliin, inabot niya ang isang basket na hinabi mula sa parehong mga hibla na kanilang pinagpuputol. Binigay niya ang isang basket, ang tawag dyan sa English is woven basket. Sabi niya, "Ngayon, subukan ninyong baliin. Magsama-sama kayo, baliin ninyo. Hatiin ninyo, sirain ninyo yung basket." At ang ginawa nila, naghilahan sila, sinubukan nilang basagin ang basket, hilahin ito, naghilahan, pinilipit, pinagtatapakan ang basket na hinibla, pero hindi nila naputol yung basket. Ngumiti si Lolo Tony at sinabi, "Kapag nag-iisa, madali kang mabali. Pero kapag sama-sama, matibay kayo." Itinuro niya ni Lolo Tony ang ilalim ng basket, yung pinaka ilalim base nito. Itinuro niya ang ilalim ng basket. Kaya nitong maglaman ng tubig. Sabi niya, yung basket na yon, kaya nang maglaman ng tubig, kaya nang mag-carry ng mga, lagyan nyo ng basket ng tubig yon, magki-carry yun siya for a certain period of time, kakayanin niya na maglagay ng tubig. Kaya nitong maglaman ng tubig dahil bawat hibla ay nasa tamang lugar. Hindi sila naglalaban-laban, nagkakaisa sila. Ang basket na ito, sabi ni Lolo Tony, nagdadala ng mga prutas, mga pagkain para sa pamilya, nilalagyan ng mga pasanin at panggatong. So nilalagyan, hindi dahil sa ito ay perpekto, kundi dahil ito ay may isang layunin kapag pinagsama-sama at binubuklod ng pag-ibig. Ang pamagat ng ating mensahe sa umagang ito ay pamamagatan natin united in purpose, bound by love. At dalangin ko na sa bawat isa sa atin, makita natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang layunin. Na ang bawat isa sa atin sa kabila ng ating mga kanya-kanyang layunin o agenda o plano natin sa buhay, na makita natin na sa Panginoon tayo ay merong isang layunin sa Diyos at hindi lamang layunin,
ang dapat na tayo ay magkaisa kung saan magkaisa, kundi dapat tayo ay pagbuklurin ng iisang pag-ibig. Tatalakayin natin yung sa umagang ito, United in Purpose, Bound by Love. Magbibigay lang ako ng tatlong bagay ayon dito sa pinaka-title na ito of theme. So number 1, unity begins with identity. Ang pagkakaisa ay nag-uumpisa sa iisang pagkakakilanlanan. So kaya tayo, halimbawa sa church, dapat ang unity, meron kayong isang identity. Ang tunay na unity, kahit na sa tao, ay hindi ito mararanasan kung hindi sila iisang identity. So ang ibig kong sabihin, for example, sa pagdating sa church, for example, hindi magkakaroon ng tunay na kaganapan ng pagkakaisa ang dalawang grupo na iba ang paniniwala. Amen. Kaya tayo nagkakaroon, meron din tayong tinatawag ng mga statement of faith. Isa yun sa mga layunin natin upang magkaroon tayo ng kaganapan, upang tayo ay makita natin na tayo ay magkaisa. Nasusundan po ba ninyo ako? It starts with our identity. Maaring iba-iba man ang ating mga pananaw sa mga certain na mga bagay, for example, pero hindi doon sa mga tinatawag na mga major doctrine. At ang bawat isa sa atin, ang nag-unify sa atin, unang-una na ay ating pagkakailinan kay Kristo Jesus. We are in one body because of our faith in Jesus Christ. We are not just united by goals, we're united by who we are in Christ. Basahin natin ang Ephesians chapter 5 verse 30. Ang sabi ng Ephesians 5:30, "For we are members of His body and of His bones." So yun yung unang nagkakaisa sa atin, tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Right? So tingnan mo ang katabi mo, maaaring ito ay hindi kapantay mo sa pananamit, maaaring ito ay hindi mo kapantay sa pag-iisip, maaaring hindi mo kapantay sa laki ng sweldo mo kumpara sa Kanya, pero kay Kristo Jesus, siyang nagbubuklod sa inyo kung ang bawat isa sa atin ay nananampalataya kay Jesus, tayo ay bahagi ng iisang katawan, whether you like it or not. Ang nagbubuklod sa atin, mga kapatid, ay ang ating identity. Amen. So kung tayo ay merong pagkakaisa sa ating paniniwala kay Kristo Jesus, bahagi tayo ng iisang katawan, and unity is possible. Pero ang unity, bakit siya mahalaga sa atin? Because that is what we want to develop, because we believe that our strength is in unity. Katulad ng pinapakita natin doon sa illustration, baliin mo ang isang yantok, bababaliin mo yan. Pero pag samasamahin mo, halimbawa kahit na lang sa ating ilustrasyon lang, sa Pilipinong kultura, halimbawa, bigyan ka ng tingting, baliin mo. Isang tingting. Baliin mo. Kaya mo baliin. Dalawa, gusto mo, pastor. Kaya ko yan. Pero bigyan ka ng isang buong tingting. Walis tingting. Na pinagsama-sama, binuklod sa isang layunin. Anong layunin? Pangwalis. Hindi pamalo, panghampas. Isang purpose, pero binubuklod, tinatali ng tali na nylon o kaya goma na hindi sila naghihiwalay. Sige, subukan mong baliin. Hindi mo mababali. Kasi our strength is in unity. Amen. Alone, we fall. Divided, we fall. But together, we will stand. So, isang kultura. At dito sa atin, yun yung, hindi lamang sa atin, pero yun yung tinitignan at tinahanap ng Panginoon, ang unity. Ayaw natin na sa atin, halimbawa sa church, yung parang nandiyan kayo, pero kayo ay hindi naman, nasa isang room kayo, isang kwarto, pero may mga tinatawag na invisible wall.
Hindi man nakikita pero invisible wall. Ano tinutukoy mo, pastor? Parang sa relasyon ninyo, may wall na nagdi-divide sa inyo. Sa Diyos, hindi maganda. Sa isang pastor, amen, it's very, nakakalungkot yon. Parang katulad din yan sa pamilya, na kapag halimbawa yung mga anak mo nag-aaway, isa yun sa mga nakakalungkot na tanawin para sa isang magulang. Number 2 na point natin, number 2 point, purpose aligns our step. Ang purpose o layunin ang nag-a-align sa ating mga paghakbang. Halimbawa dito sa atin, kung ang isang grupo o dito sa atin o sa ibang grupo, kung wala silang iisang layunin, ang bawat isa ay humahakbang. Unity thrives when we walk in the same direction, not just stand in the same room. Nagtatribe ang unity kapag tayo ay iisa ang purpose natin. Na tayong lahat, alam niyo ba na pwede tayong magsama, we can stand in the same room, pero hindi iisa ang purpose natin. Hindi nagtatribe ang unity doon. Hindi siya yumayabong. Kasi you can be in the same room, pero may iba kang agenda. May iba kang purpose. May iba kang nasa isip mo, ito yung gagawin. At dapat ito yung gawin. Ba't nga yung ginagawa? Right? Dapat ganito yun. Ito yung natutunan namin eh. Ganito dapat yun. Kapag ganyan, you can be standing in the same room, but you are not stepping in the same direction. Kaya mahalaga ang purpose. Dapat siya na ilalatag. Amen. Kung ano ang layunin natin, ano ang layunin ng church. Kasi kung hindi natin alam yun, halimbawa, magkakanya-kanya lang tayo ng galaw dito. So meron ding movement. Pero ang tanong, are we going on the same direction? Humahakbang ba tayo ng sabay-sabay patungo sa isang goal? Na-accomplish ba yung ipinagagawa ng Panginoon sa atin kung walang purpose na nakalatag? Pag inilatag ang purpose, kung alam natin ang purpose, tayo ay nagkakaroon ng pagkakaisa at nakatingin sa isang direksyon upang tayo ay patuloy na humakbang na magkasabay-sabay. Naunawaan po ba ninyo yan? Kapag tayo ay walang purpose, kahit na tayo ay pinag-isa ng identity para tayo nagtitinginan sa isa't isa. Halimbawa, si Jilwin, halika rito, Jilwin. Brother Jumaine, halika dito. Para ano lang, sa'yo, Brother Jilwin, dalawa tayo. Pag identity lang, yung point number 1 natin. Right? Unity starts with identity. So, halimbawa, magkakaisa kami, parehas kami ng paniniwala, nagtititingan lang kami. Doon ka. Ganyan kami, nagtititigan kami. Right? Pero pag merong isang purpose, halimbawa, ang tingin namin ay pag-ganon ng lakad sa isang layunin. At yun din yung nag-a-align sa aming steps upang sabay-sabay na umakbang. At hindi siya hakbang doon, hindi siya hakbang doon, kundi sabay-sabay ang aming pagakbang tungo sa isang layunin or goal. Amen. Purpose, thank you guys. Purpose aligns our steps. Amen. Ang layunin ang nagtutulak sa atin upang magkaisa at kumilos, humakbang na magkasabay-sabay. Alam niyo ba ng mga sundalo, di ba may drill sila? Yung mga sundalo, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Kung tutusin naman, wala namang kinalaman sa gera yon. Anong kinalaman yan sa gera? Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Kung ikaw, isang halimbawa, pag isa ka sundalo, sasabihin mo, ano naman ang kinalaman yan doon sa gera? Ang tinuturo dyan, pagdinig sa command, at iyong paghakbang ng sabay-sabay. Amen. Unity. Yun yung itinuturo. Marunong ka makinig sa instruction, marunong kang you stay on your lane. Amen. At matuto kang humakbang ng kasabay ng iba. Amen. Purpose aligned our steps.
Unity thrives when we walk in the same direction, not just in the same room. Yumayabong ang pagkakaisa kapag tayo ay lumalakad sa isang direksyon o patutunguhan at hindi lamang nagsasama-sama sa isang lugar. And I pray sa bawat isa sa atin na nandito, hindi lang tayo nandito para magsama-sama sa isang lugar, but although that's good. Na at least nandyan ka. Pero sa atin, upang tayo ay mag-progress, kasi tayo, ang church, maaaring narinig niyo sa atin madalas ito na hindi lamang tayo nandito para lamang mag-church every Sunday. We're heading in one direction. Ginagawa natin ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At kung halimbawa mawala man ako, mawala man ako, and I pray na magpatuloy ang bawat isa sa atin with the same vision na inilagay ng Panginoon. Kahit hindi sa church na to. Pero ang legacy na maiiwan, amen. Merong legasiya, tatawid sa next generation. That is what we desire. So number 1, unity begins with identity. Number 2, purpose aligns our steps. Ang purpose, isang layunin ang siyang naglilinya sa atin upang humakbang na magkakasabay-sabay ng iisang hakbang at hindi ang isa ay humakbang papaganon, ang isa ay humakbang ng papaganon, ang isa ay humakbang ng patakbo. Kung makikita natin anong purpose natin, anong mission natin, anong vision natin, anong goal ng bawat natin, ay makikita natin, natututo tayong huminto kung tayo ay hihinto. Natututo tayo kapag sinabing, kaliwa! Bang pakaliwa! O hakbang pakaliwa. Kaliwa, kanan. Natututo tayo. So nagsasabay-sabay steps natin. But number 3 point is, love is the binding agent. Ang pag-ibig ang bubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Purpose may unite our minds. Now listen to this. Purpose may unite our minds, but love binds our hearts. Purpose may bring us into the same mission, but it is love that makes us one family. Ang purpose ay napakaganda. Kasi ito magbibigay sa inyo ng unity at pagkakaisa. Subalit ang pag-ibig ang magtatali sa inyo na hindi kayo masisira katulad ng basket. Bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so also you must do. 14, but, everybody say but. Above all these things, everybody say above all these things. Hallelujah. Sa ibabaw at pinakahigit sa lahat ng ito, put on tender mercies, loving kindness, goodness, sa ibabaw nito, sa lahat ng ito, but above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Ang pag-ibig ay bond ng perfection, or bond that perfects us. Purpose may unite us, our minds, but love binds our hearts. Purpose may bring us into the same mission. Dito sa church, halimbawa, pwede kang kasama. Gusto ko yung vision, Pastor. I'm one with you. The question is, are we not only that purpose may bring us with the same mission, but it is love that will bring us and make us one family. Amen. Ang pamilya ay iba. Ang pamilya ay very exclusive. Na kayo ay pinagdudugtong ng hindi lamang natural na bagay na nagdugtong. Purpose unites mission. Babalikan ko lang ng konti. Purpose is what draws people together around a shared goal. Halimbawa, sa ministry, pwede tayong, nagpipreach tayo ng ebanghelyo. Halimbawa, nagdi-disciple tayo, nagsiserve tayo. Yun yung mission. Nagbi-build tayo ng faith communities. Isang mission. Pwedeng mangyari yun. Right? Sa isang mission. But this shared missions nagki-create siya ng alignment. Nag-a-align kayo. So tama yung ginagawa ninyo. Right? But not necessarily intimacy. Sa music, halimbawa, alam niyo, may goal kayo. It's good. Alam natin na tayo ay humahakbang nag-a-align ng ating mga hakbang. Kasi alam natin ang goal, alam natin ang purpose.
Pero ang tanong, nabibuild nyo ba ang intimacy sa isa't isa? O kayo ay nagsasalitaan ng patalikuran? So, huwag na natin, hindi nangyayari sa music yan. Hello? Pero sa atin, halimbawa, praise the Lord. Pwede din that you can work side by side with someone and still feel distant. Pwede po ba mangyari yon? Pwede siyang mangyari. Tama po ba yon? Pero madalas na pagbibigyan natin, hindi po ba? Amen. Kasi we thought na meron tayong rights na hindi natin na-honor ang isa't isa sa atin. O kaya naman, prideful din tayo. Naman, tanda ko na sa'yo eh. Ang tagal na ako sa ministeryong to. Purpose is directional. Ang purpose, nakatingin kayo sa isang direksyon. It tells us what we're doing and why. But purpose doesn't tell us how we relate to one another. Love creates family. Ang exhortation ni Paul dito sa Colossians verse 14. But above all these things, put on love, which is the what? The bond of perfection. Ang exhortation dito ni Paul is not just about acting good. Hindi lang umasal ka ng good. It's becoming good. It's acting good based on love. Hindi lang umasal ka ng good. Nasusundan po ba ninyo ako? Hindi lang although okay na din yon, na halimbawa, galit ka sa tao, hindi mo papakita na galit ka. Tangingiti ka pa rin. Okay lang din yon. Pero ang exhortation dito, above all these things, put on love. Ang ibig sabihin, mahalin mo ang tao, at doon sa pagmamahal mong yon, doon mag-ugat ang pagpapakita mo ng maganda. So talagang mamahalin mo yung tao, una na. Para doon sa pagpapakita mo ng tama, put on tender mercies, gentleness, loving kindness. Forgiving is based on love. Love is the glue that binds diverse people into one body. Ang pag-ibig, ang siyang nagbubuklod sa bawat isa. Sa iisang katawan. Love is the lens through which we forgive. We bear with one another. And we honor one another. It's the love. Amen. Amen. Kaya sabi ni Paul, above all these things, put on love, which is the bond for perfection. Without love, purpose can become performance. But with love, purpose becomes a koinonia or fellowship. Love isn't just a feeling. Tandaan natin yon. Ang pag-ibig ay hindi lamang feeling. It's a spiritual, this is very important. Love is a spiritual connective tissue that makes unity possible. It allows team to thrive despite of differences, individual differences. Pwedeng mangyari na kahit ang iba magkakaiba ng kinalakhan, preferences, iba ng mga personalidad. Pero kapag pinagsama mo, nagtatribe kasi may pag-ibig. Isa sa mga test sa isang team, pagsamahin mo ang dalawang tao na magkaiba ng personalidad. Pagsamahin mo, subukan mo lang. Makikita mo kung ang bawat ito ay lumago o malago. Makikita mo
kung paano nila i-handle ang isa't isa. From co-laborers to kin. Yun yung purpose ng Panginoon sa atin. Hindi lang tayo co-laborers. Pagka co-laborers, magkasama lang kayo. Right? Nagli-labor kayo parehas, but ang nais ng Panginoon sa atin is not just to be co-laborers, but to be kin or family. You can be on the same mission and still feel like strangers. But when love is present, people become brothers and sisters, not just volunteers. When love is present, people become spiritual fathers and mothers, not just mentors. Kaya iba ang church. Halimbawa sa business, may nagme-mentor sa inyo. Pero pagdating sa church, ibang usapan niya. Kasi tayo, namumuhay tayo dapat sa pag-ibig. A household of faith, not just an organization. Kaya sa church, hindi yan siya organisasyon. Amen. Pamilya. Huwag lang tayong magbuo, kundi magbuklod tayo. Huwag lang tayong gumawa ng ministeryo. Huwag lang tayong mag-fulfill ng task. Magkaisa tayo. Sa kaluwalhatian ng Panginoon, gawin natin ang purpose, layunin ng Panginoon na mapangyari sa kalagitnaan natin for the love of God in this generation. For the love of God. Hindi sapat na tayo magkaisa sa layunin, kailangan magbuklod tayo sa pag-ibig. Anyone can build something. But only those bound by love build something that lasts. Anyone can join a mission or an organization, but only those who love deeply become a family. And I pray na hindi lamang tayo pinag-isa o pag-isahin ng isang misyon. Misyon ng organization. Kundi tayo ay maging isang pamilya. Ang isang pamilya, nagdadamayan. Tulad ng isang sabi ng ina. Payo na isang ina sa kanyang mga anak. Pagdating ng panahon, wag ninyong kakalimutan ng isa't isa sa inyo. Magtulungan kayo. Kung sino ang nakakaingat, tulungan yung nangangailangan. Yan yung maipapayo ko sa inyo. A very, very noble na payo. Tanong lang natin sa ating mga sarili to. Let's ask ourselves, am I just working beside others or rather walking with them? Nag-work lang ba tayo o lumalakad kasama? Kasi walk means fellowship. Kaya sabi ng Panginoon, walk with me and work with me. So ayaw lang ng Panginoon na work with me, but walk with me. Ganon din sa atin. Are we just working together beside others or are we walking? Am I just fulfilling a task or am I forming a bond? Am I just in the same room? Or am I in the same spirit? Am I just united in purpose sa mission ng ICM? Or am I bound by love? Do I love my brothers and sisters? The true legacy of unity is not just in what we build, but in how we love.